Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ito na atong pagtabi-tabian ha. Ang panahunan. Ako, grabe ha. Ito na kabibig. Oh. May ebidensya na hindi posible, oy, na talagang ang usapan daw ito ni BBM at ni ES Bersamin tungkol sa delivery ng mga kickbacks sa flood control. Nako po. Grabe, pero kabibig yung impeachment ni BBM binasura na ng Kongreso. Oo nga. Ngayon na ito lumabas, kabibig. Ngayon na ito pinag-usapan. Halaka. O si Tinio ba, si Representative Tinio ng ACT Teacher Party List, meron siyang hawak na di umano'y, na di umano'y messages exchange between Undersecretary and Marcos contradict assertions that there was no evidence. Ito kabibig, ACT Teacher Representative Antonio Tinio, endorser of the dismissed impeachment complaint against BBM, may hawak or nakita siya ng communication records na nag-istorya sila tungkol sa kickback scheme sa flood control corruption scandal. Oy, may GC pala to. Group chat. Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice also told Rappler he had seen the supposed messages. Hala, so meron talaga kabibig. One of the accusations in the petition endorsed by Makabayan was that Marcos has direct personal knowledge of the modus, citing the video statements of the former House Budget Chairperson Zaldico and the testimony of former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo and among others. Nako. Sabi dito mga kabibig, ito, there are records of communications between Undersecretary Adrian Bersamin and President Marcos from December 2024 to July 2025. This include message dated from March 24, 2025 regarding the receipt of an 8 billion delivery from Bernardo that was relayed to the President, along with the President's acknowledgement or reply, okay. Tinio said in Filipino during the plenary session last February 10. The message states, the 7.122 delivery to me is already complete. Ooh! I will finish the computation today. Hala ka? Hala? Totoo kaya ito kabibig? Nako, ito ha. Ito yung ito yung statement na binulgar ni Representative ng ACT Teacher Party sa Tinio. Shocking, messages, hawak nila ni Tinio, nakakita si Tinio, pati si Erice, na alam din na merong mga messages na, BBM, group chat, hala ka, eto kabibig, panoorin natin ha, akala niya chika-chika lang, hindi ko, meron talaga, ito, makinig tayo kabibig, ito na. Gayunpaman, nais po nating idiin na sapat-sapat ang allegation of facts sa complaint para sa sufficiency in substance. Meron pong ebidensya sa lahat, lalo na dun sa ikatlong bahagi ng complaint, ang aligasyon na direktang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa BICAM at pagtanggap ng kickback o commitment mula rito. Sa particular, nasa complaint ang aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo na sa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Binanggit sa complaint, ang papel hindi lamang ni Yusek Trajiv Olaivar, kundi pati ni Yusek Adrian Bersamin. Sino po ba si Adrian Bersamin? Officially, PLLO, Presidential Legislative Liaison, pero lumalabas unofficially siya ang runner, bagman at disbursing officer ng Pangulo na tumatanggap at gumagastos ng kickback sa utos ng Pangulo. Halaka. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024
hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Ooh. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin Hala ka. Ito yung pwede na i-supplement na ebidensya sa mga sinasabi ni Zaldico. Zaldico, may video inamin kung paano konektado si BBM, si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, F. Eliza Marcos. Ngayon, ito namang sinabi ni Tinio na meron siyang nakita na mga messages ni BBM at mga undersecretaries that will lead na kickbacking talaga ka, bibigala ka. Hala. Tapos binasura na naman ang impeachment. Wala na rin ito eh. Basura na rin eh. Basura na rin to. Kasi binasura ng impeachment. Naku po kabibi, grabe. Kung sana natuloy yung impeachment ni BBM, posibleng ma-open ba, maablihan ni siya ng mga messages. Oh, mabasa ito ng maraming Pilipino, madepensahan, pwede namang magdepensa sa BBM, di ba? Sayang, naku, majority kasi binasura ang gibasura na ang impeachment ni BBM. So, hanging lahat. Itong mga revelasyon ni Tinio, hindi na ito masasagot kung totoo or hindi kasi wala nang investigasyon. May 1-year bar rule na si BBM kasi binasura na. Naku po, yan ang sinasabi natin, di ba? So, posibleng tama si Zaldico kung atong i-connect ba kay itong hawak ba? Ebidensya to eh. Malaking ebidensya to eh. Ayaw pagsigas-sigas mo mga mata, mga loyalista diha. Talagang magsuko-suko na sa mo. Nga, bot-bot na, si Tinio, maninira talaga ng sabi din ni Congressman Eresi na alam din niya to, nabasa din niya ito. Hala ka. ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Ooh. Kasama rin ang gastos sa mga TV ad para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perun na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Na sino kayong performer na yun? So in fairness may talaga si Tinio, may mga antawag dito, murang iyang gibuak-buak ba, binuak-buak niya kung saan papunta yung perang na kickback. 68 million sa mga performer. Sinong performer? Ang laki 68 million magpe-perform ka lang dyan. Para sa previous election ba, 2025, na maraming natalo kay BBM. Grabe, perang taong bayan pala ginamit nila that time. Tuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. Oh. On July 10, inaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. Di ba Nara Forbes Park? Yan din ang sinasabi ng, di ba yung bibilhin, tugma-tugma lahat do. Tugma-tugma lahat yung sinasabi ng, sino ba yun, yung ex-military, ex-general ba yun? Tapos Zaldico. Hala ka mga kapipi. President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungan ito, si Congressman Leandro Liviste. At pinarating sa amin, sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman. Merong kopya si Congressman Liviste sa communication ni BBM at mga ng Undersecretary Bersamin.
Kaya pala pinabakasyon si Leviste kasi delikado na ibulgar ito na Leviste, itong komunikasyon na ito, yung mga chat messages. Hala ka. May kopya si Leviste nito. May kopya si Leviste. Sabi ni Tinio eh. Erice, Irise, hawak din. hawak din ito ng isang LGU official Oh, na Respectfully pinagkakatiwalaan requesting the ng Honorable mga Pino to bersamin. Sa please madaling wrap sabi, up. may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam. Alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Ito Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto. Gayon pa man. Yan. Yan na. Nagkabukingan na. Grabe ha. Consistent. Itong Makabayan Black, consistent to ha. Sa pagbubulgar ng mga kickbacking sa gobyerno. Consistent sila ha. May record. Sabi niya dito alam din ni Leviste yan. May kopya si Leviste sa mga komunikasyon, messages. Si Congressman Erice, may kopya din. At isang LGU ba yun, mga kabibig? Hala ka, balikan natin dito, this part o this part. Naku, grabe. Na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito. Ang isa pang miyembro ng kapulungan ito, si Congressman Leandro Leviste, at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan requesting the ng Honorable mga Pino to bersamin. Sa please madaling wrap sabi, up. may malakas na ebidensya sa aligasyon Meron talaga. na may alam. Alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto. Yan na. Yan na nga sinasabi natin. Leviste, magsalita ka dito. Sabi ni Tinio, na may hawak ka ng kopya ng mga exchange messages ni Yusek Bersamin, ni BBM. Nako, bakit ka ba nawala bigla sa Pilipinas at nagbakasyon ka? Diba sabi mo, ilalabas mo ang mga ebidensya. Ngayon mo na ilabas. Naku, grabe. Pero nagsabi ang Malacanang has dismissed claims linking Bongbong Marcos to the flood control corruption scandal as baseless daw. Sabi ni Claire Castro, hindi bago ang bigyang intriga ang Pangulo na magmumula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Ang ibinabato sa kanya ngayon ay walang katotohanan. Sabi ni Claire Castro. Sabi pa ni Claire Castro na yung investigasyon daw sa flood control are being handled by appropriate authorities and the courts. There is strong evidence supporting the allegation that the President knew very well about the corruption in flood control projects, directly took part in it and received kickback, sabi ni Tinio. So, deny pa rin ang gobyerno. Wala. Sabi ni Claire Castro, gusto nyo lang siraan si BBM. Kaya kung ano-ano mga iniisip nyo, kung ano-ano mga storyline nyo, kung ano-ano mga script nyo, ganun talaga, o dapat talaga, ganun talaga ang gawin ni Claire Castro. Ihadyo ng kung ano ba, ihadyo ng suportaan si BBM. Kaya bakit mawalan siya trabaho? Kung ma-impeach si BBM, mawalan trabaho si BBM, saan pupulutan si Claire Castro? Baka pag wala na si Claire Castro as Yusek, no, baka madami itong kasong haharapin. Kaya ngayon, dapat talaga, supporting BBM kasi I don't know kung alam ba niya may kickback o hindi, pero dapat positibo lang talaga siya kay BBM. Nako, Leandro Leviste, we are encouraging you to answer the statement released by Tinio na meron kang alam sa mga komunikasyon, sa mga messages
Yusek Bersamin tungkol sa kickbacking, mga kickbacks. Ang bilyones ang pinag-uusapan, kabibig. Tapos, ginasabi talaga ni Tinyo kung para saan itong pera na ito, para sa mga artista, panahon ng ang tawag din, campaigning, and so on and so forth. Grabe, kabibig. Oy, shocking revelation to ni Tinyo. Oy. Kung sana natuloy yung impeachment ni BBM, malalaman natin no kung totoo ba talaga itong mga sinasabi ni Tinyo at konektado ba si BBM sa mga kickback sa flood control. Sabi ng iba, hay nako, ginagawa-gawa talaga yan ng ICI, no? Para talaga matabunan ang pangalan ni BBM. So naku, bibig, maghintay-hintay tayo sa mga latest updates kung gaano ba ito katotoo. Pinag-uusapan, ito trending to. Pero sabi ng iba, erase at Tinyo, ilabas yun na ang usapan. Yung messages nila, kung totoo ba iyan yung sinasabi yung hindi. Baka gawa-gawa lang yung mga script nyo. Yan ang ang ginaingon sa mga loyalista ngayon. Hinahamon ng mga loyalista itong si Tinyo na, Tinyo, kung matapang ka, ilabas mo. Kung ako si Tinyo, bakit ko pa ilalabas na wala nga impeachment? Doon ko ilabas pag may impeachment para magkaalaman talaga. Nako, yan kabibig. Yan ang ating libak-libak for today. Ano ang iyong reaction, komento tungkol dito? Nako. Para talaga mabigyan ng mabigyan ng hustisya itong nga sinasabi ni Tinyo, kailangan talaga maglabas ng statement si Leviste. Kailangan siya magsalita ba kung totoo ba itong sinasabi ni Leviste or hindi. Pero si Erice naman nagsabi na oo. Sabi ni Erice din na nakakita din siya. Ito Caloocan 2nd District Representative Edgar Arice also told Rappler that he had seen the supposed messages. Merong communication records proving that Chief Executive have direct knowledge of the kickback scheme that lead to the flood controls corruption scandal. Allah, mga kabibig, yun na. So ano ang iyong reaction niyo? Comment down below and don't forget to like, subscribe. Ang katulang ilong ko and share this video. Bye everyone, see you next time. Shocking, no? Akala natin yung video ni Saldico, pinagtatawanan pa ng mga loyalista. Tingnan nyo, AI yan. Pero ngayon si Tinyo may nilabas na istorya na konektado sa mga sinasabi ni Saldico. At hindi lang si Tinyo ang may hawak, nakita. Pati si Erice at si Leviste. So lahat konektado. So posibleng totoo yung sinasabi ni Saldico. Ala ka, yan na. Agoy, asus. Naku. Palinis-linis pero sobra di kahugaw. Naku. Bye everyone, see you next time.